Hemetis, are you writing the attendance here? Are you writing the Yes po. attendance every day? Yes po. Okay, thank you. Send mo na lang sa akin sa PM. Yep. Ay, di pala ako naka-open cam. Okay. Okay, so today we will discuss um the lesson about another type of reproduction, which is the asexual reproduction. Now, yesterday we discussed sexual, no, which requires two parents, no, that has different gametes or sex cells. 'Di ba? Yung isa egg cell, yung isa sperm cell. Okay, sa flowers, pollen grains tapos yung ovary, 'di ba? So today, we will discuss asexual reproduction, no? Okay, so here are the objectives for today. Ay na, madami na. Okay, good morning para po sa mga bagong pasok. So here are the objectives for today. Describe the different types of asexual reproduction, no? Kasi yung asexual, merong iba't ibang type. Unlike sexual, sexual lang, sperm and egg lang. So asexual, meron pong iba't ibang type. Then identify the reproduction process of organisms and appreciate the importance of asexual reproduction. No? Why is it important that those organisms reproduce asexually? Bakit sila asexual? Bakit yung iba sexual? No? Ano yung nangyari? Bakit naging asexual sila? No? So, yun po yung madidiscuss natin today. Okay? So, let's first have VTR, a visible thinking routine. Okay? Please participate kahit chat box, no? Para malaman ko na nandyan kayo at nakikinig, hindi yung na may ibang ginagawa. Okay. What do you see on the image? What can you observe? Yan, no? Plants. Okay. So, what's happening to the plants? Or ano pong meron sa plants? Plants growing. Okay. Plants growing. Okay. Kung nakikita nyo po, okay, plants and the plants root. Very good. So, kung makikita nyo po, ano, itong halaman, the parent plant, anong halaman kaya to? Anong halaman kaya siya? Strawberry. Very good. Okay. So, yung parent plant, makikita nyo, nagkaroon siya ng stem. No? Karoon ng katawan ng halaman. Stem. Then, sa stem, tumubo yung mga maliliit na plantlet. No? Tapos, nagkaroon ng sariling ugat. Wait lang. Excuse me. Nagkaroon ng sariling ugat. No? So, ganun po yung type ng reproduction niya. Okay? Pag may ugat na yung halaman, may sarili na siyang ugat. Okay? Pwede mo na yung kunin din itanim. Okay? So, wala nang buto. Hindi na gumamit ng buto para itanim. Okay? So, ganun po yung nasa first image. How about here on the second image? What do you think is going on? Okay, chat box. Pwede pong gamitin ng chat box or you could open your microphone para po mas maganda yung explanation. Okay, the cells are multiplying. Very good. Nagdo-duplicate. Okay, very good. Pansaran, kaya biyab. How about their appearance? What do you notice about their appearance, the shape, the color, the number of the hair? Okay, multiplying. How about the physical traits? What can you notice? Very good, Ponsarano. Magkakamuka. And they have the same traits. Very good. Okay? So that's the idea in
asexual reproduction. Okay? They have the same traits, no? Kung ano yung trait ng magulang, ng parent, ganun yung naging trait ng offspring. Okay? Unlike dun sa sexual, no? From two different gametes that has different characteristics, no? The gametes unite, on the union of the gametes, and their characteristics were mixed together. No, naghalo rin yung characteristics. At hindi natin alam kung ano yung lalabas. Halimbawa, yung nanay kulot, yung tatay straight ang buhok. So, from that characteristics in sexual reproduction, hindi natin alam kung ano yung lalabas na uri ng texture ng buhok nung magiging anak, no? Ganun po yung idea sa sexual. Unlike sa asexual, kung kulot yung parent, kulot lang rin yung offspring. Okay? Does it make you wonder, no, why do organisms differ in types of reproduction? Sa tingin nyo, bakit po kaya yung mga organisms nagpo-produce asexually, nagpo-produce sexually, o kaya bakit yung iba gantong type ng asexual, yung iba ganitong type ng asexual, magkakaiba? Why? On your own idea, sa tingin nyo, ano lang yung naiisip nyong um, reason kung bakit kaya sila magre-reproduce ng magkakaibang uri? No, without searching on the internet. Alam ko yan, yung ganyang mga technique. Laking ano rin ako, laking online ako. Wag mag-search sa internet. Tingnan why do organisms differ in their reproduction type? Nga, chat box. Tingnan ano yung dahilan, bakit sila magkakaiba? Ay, mamatay yung camera. Okay, halimbawa tayo, bakit tayo nag-online? Okay? Kasi sinuspend ni Gob, di ba? So, may dahilan. Bakit sila iba-iba ng type ng reproduction? Okay. DNA, okay, that's one. Very good, Jared. Asexual is for plants and organisms while sexual is for humans. Humans, paano yung mga aso? Di ba sexual yun? Pusa, di ba yung tinuro ko kahapon? Sexual also occur in plants. Di ba? Sexual yung mapopollinate yung mga bulaklak. Sexual yun eh. Yung magkakaroon ng bunga, tapos magkakaroon ng buto. Tapos yung buto itatanim. Sexual yun eh. Hmm. Why? DNA, very good. Kasi namamana na nila yon yung ganong traits, yung ganong reproduction type. Bakit? Bakit napalitan yung ganong traits nila, DNA? Anyone? Aside from Kayabyab and Medrano's insight. Para po making babies to help them live best where they are. Okay. Badilles and Medina, very good, no? Adaptation, very good. Saan sila nag-adapt? Ano? Medina. Saan sila nag-adapt? Okay, nasagot na dun. Okay. Para hindi mawala yung species, it's the rationale of the reproduction.
Kaya po nagre-reproduce para hindi mawala yung species. Given na yun. Pero bakit nga sila nagkaiba-iba ng type ng pagre-reproduce? Okay? Very good, no? Sabi ni Badiles, making babies to help them live best po where they are. Okay? And yun nga, sabi ni Medina, adaptation. No? Adaptation on their environment where they are living. Oh, pagsamahin natin yung sagot ni Badiles and ni Medina, no? Yun yung right answer. Because they differ in their location kung saan sila nakatira, no? And different location requires different survival characteristics. Iba-iba ng tirahan, iba-iba sila kung paano sila buhay, no? So, yun nga, the instinct of the organisms is to survive. Ba? Yun lang naman ang gusto ng organisms mabuhay, no? They exist to live, to survive. Wala namang organisms na um, gusto nang mamatay. I mean, nabuhay tas mamamatay din. Walang ganon. Nagsusurvive lagi. Okay? So, for example, di ba nga, may mga tao na kapag wala nang kunyari, di ba may nabalita lately na yung tatay, no, wala na siyang trabaho, wala na siyang pera, nagugutom yung mga anak niya. So, anong ginawa niya? Nagnakaw siya sa 7-Eleven ng corned beef, no? Para makasurvive. Di ba? Kaysa walang makain yung anak niya, kahit hindi maganda, no, mali na magnakaw, ginawa niya kasi nagugutom na yung mga anak niya to survive. No? Ganon rin yung ginawa ng mga organisms. Para makapagparami sila, para hindi sila maubos, no? Nagpalit sila ng type of reproduction. Very good po ang answers. Okay? So, let's begin. Let's formally begin the discussion regarding asexual reproduction. So, pag sabi natin asexual, it is the formation of new individuals from the cell or cells of a single parent. No? Single parent. No? Yung A sa asexual, no? The A from asexual, it means absence. Okay? Ibig sabihin wala, no? Not present, absence. 'Di ba pag sabi kasi sexual, the union of gametes. So absence ng union of gametes, no? Yung asexual. Ibig sabihin walang nangyayaring union of gametes, no? Kasi nga pag sabing union of gametes, it requires two parents, no? Eh dito nga po sa asexual, isa lang. Isang parent lang. So wala po nangyayaring union. Okay? So ganun po ang asexual. So meron po tayong iba't ibang type ng asexual reproduction. Okay? So yung type na yon, no, yung marami siya actually. Pero anim lang yung i-discuss natin. Okay? So ano-ano yon? First ay the simplest, no? Okay? The simplest, binary fission. Okay? So in binary fission, no, from the word binary, no, bi means two, dalawa, no? Fission means to separate, maghiwalay. Okay? 'Di ba pag sabi fusion, pag FU, ang hirap magsulat. Pag sabi fusion, 'di ba? Pagsasama. Okay? Nagsasama, fuse. Nagsasama. Pero kapag fission, naghihiwalay, kabaliktaran, no? Okay? Naghihiwalay ng ilan? Dalawa. Kaya nga binary. Now, a process wherein body divides into two, kaya nga binary, and develops into new individual which are the exact clone of the parent. Exact clone.
Kung ano yung itsura ng magulang, yun yung itsura ng anak. Okay? So, paano siya nangyayari? 'Di ba? So, tignan niyo po 'tong picture. Yung picture dyan, yan ay cell ng bacteria. Okay? Kung mapapansin nyo, walang nucleus. Diba? Walang bilog na nasa gitna. Okay? Kasi sa bacteria siya. Okay? Kasi po, merong two types of cell. Type ko ha. Merong isa, prokaryotic cells. Merong eukaryotic cells. Okay. Yan po ang types of cell. No? Meron pong prokaryotic and eukaryotic. Okay? Pag prokaryotic, yun yung cells ng mga bacteria and yung ibang mga protists. Halimbawa, yung mga amoeba. Okay? No? So, meron pong ang prokaryotic po ay walang nucleus. Diba? Na-discover ni Robert Brown ang nucleus sa cells kasi ang ginamit niyang cells ay eukaryotic. 'Di ba? Yun yung pinag-aralan natin, plants and animal cells, eukaryotic sila. Meron silang nucleus. Okay? Instead of nucleus, ang prokaryotic cells, no, wala silang nucleus, ang meron sila nucleoid. Ano ba ang purpose ng nucleus kasi? Okay, the purpose of nucleus for eukaryotic cells, nandoon yung DNA, tama? 'Di ba nandoon yung DNA? At siya yung parang utak ng cells. At siya yung nagsiserve as the brain of the cell that controls the activity within the cell. Okay? On the other hand, kapag prokaryotic cell, hindi nucleus. Ito ang meron sila. Nucleoid. Okay? Wala siya, hindi siya nakabilog. Hindi nasa loob. No? Purahin natin yung drawing. Okay, ganyan lang siya. Pakalat-kalat sa gitna yung kanyang DNA. Nandiyan yung DNA. Okay? Nandiyan po yung DNA sa nucleoid. Then, kung mapapansin nyo, meron siyang cell wall. Okay? Ang bacterial cell, merong cell wall. Di ba nung nakaraan, ano lang, plant lang, no? In eukaryotic cells yon. Plant cells lang yung meron. Pero, pag tinanong sa mga cells, ano yung may cell wall? Prokaryotic and plant cell. Okay? Ngayon, paano po nangyayari yung cell division? Okay? So, kagaya ng, ay, yung binary fission, sorry. Kagaya ng sa cell division, yung binary fission, nahahati sa dalawa. Di ba ganyan yung sa cell division, yung tinuro ko sa inyo kung paano tumutulong yung centrioles sa paggaling ng mga sugat. Di ba? Naalala niyo yun? Ganun po yung nangyayari sa paggaling ng sugat, nagsa-cell division. Okay? So, kagaya lang po, no? Dito po, sa cell division kasi, yung nucleus masisira. Tapos yung DNA madodoble. So, dito po, since walang nucleus, edi wala nang masisira. Automatic na magiging dalawa yung DNA. Ayan o, replicated DNA. Nadoble siya. Nagkaroon ng kopya. Kumbaga sinerox. Okay? So kapag sinerox na yan, hindi pwede na dalawang set of DNA yung nasa kanya sa isang cell. So what will happen? The cytoplasm, of course may cytoplasm pa rin siya, no? The cytoplasm of the cell will elongate, hahaba. Then eventually, yung dalawang DNA maghihiwalay. Then magkakaroon na ng sariling cell.
bubukod, ayun o, naputol sila dito. Then, ayun, naputol, nagbukod na sila. Dalawang cell. Ganun po ang binary fission. Okay? Please, confetti react kung naintindihan at nakikinig pa. Confetti react. Okay, very good. Ang dami nakikinig. Very good, no? So, ganun po ang binary fission. Examples po, common examples ng mga organisms na nagba-binary fission is number one, yung bacteria, no? Yung mga bacteria po, ganyan po talaga sila nagpaparami. No? Most of them, ganyan nagpaparami. Okay? So, examples other than bacteria are protozoans. No? Pag sabi natin protozoans, they are the protists, no? Na act as an animal. No? Para silang animal. Okay? Like amoeba and paramecium. Okay? So, here are the examples of organisms that undergo binary fission using under the microscope. Sorry. Okay. Ganyan po ang itsura ng binary fission sa microscope. Okay. So, yung amoeba, kung makikita nyo, ayun no, magkadikit pa sila. Then, naghiwalay. Okay. Tapos, yung bacteria, nakita nyo, parang frosty. Alam niyo yung frosty? Okay. Alam niyo yung frosty, yung malamig na gano'n, tapos hinahati sa gitna. O, ganyan siya, no? Nahati pa lang siya sa gitna, then, maghihiwalay. So, it will create new individual. Okay? Yung parent yun yung parent nahati sa dalawa. Hindi yung parent nagkaroon ng dalawang anak. Hindi. Yung parent mismo nahati siya sa dalawa. Okay? Next. That's binary fission. May question sa binary fission? Question? Wait lang po. Wait po, sorry. Joshua. Okay. Next type of reproduction, asexual reproduction ay, okay, budding or formation of buds. Okay? So, ano naman po nangyayari sa formation of buds? Okay? So, in formation of buds, um, it is a type of asexual reproduction where new individual is formed through the formation of bud. No? Nagkakaroon, pag sabing bud, nagkakaroon yung katawan ng bukol, then, uusbong yung another organism. I mean, same species, no? Pero, another individual. Okay? So, the buds are the lateral outgrowth. Pag sinabi lateral, sa gilid, no? Lumalabas doon. Formed when food in the environment is abundant. Okay? So, ito yung isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng bud. Diba? Tinanong ko kayo kanina, sa tingin nyo, bakit iba-iba ng type of reproduction? Sagot, di ba, ni Badiles and ni Medina, adaptation. Kung saan sila nakatira. No? Ito na yung example. No? Kasi maraming pagkain sa environment. So, magre-release sila ng buds. Hindi yan mushroom. Hindi mushroom, pansaran. Oo, mukhang mushroom, no? Pero hindi po yan mushroom. Animal yan. Okay, explain pa natin, no? So, yun yung isa sa dahilan kung bakit sila nagpo-produce ng buds ay dahil maraming pagkain.
Okay? Example, yung nasa picture, ang tawag diyan hydra. It is an animal. Okay? So, bakit nagpo-produce ng buds, sir? Kasi, kailangan nilang kainin yung mga dumarating na pagkain. For example, hydra ay nakatira sa tubig para siyang corals. Okay, maliliit lang po yan. Ngayon, under the water, no, hindi lahat sila, I mean, hindi laging abundant ang pagkain, hindi laging marami. Okay? Yung hydra, maliit lang po yan, as in maliit. Then, hindi naman yan nag-hunt, hindi siya humahanap ng pagkain niya. No? Tinatangay-tangay lang yun ng alon, then it could be stationary. Nasa isang pwesto lang, tatangay ng alon, pag may dumaan na pagkain, kukunin niya. Ganun lang siya. Okay? So, ngayon, again, hindi araw-araw maraming pagkain sa ilalim ng tubig. Tuwing kailan lang, kapag may dalang plankton, yung current, okay? Kapag dumami yung plankton sa paligid, yung mga hydra, magre-release ng buds para maraming kakain dun sa source. Okay? Ganun po siya. No? Kasi syempre, isang hydra, nyari, maraming plankton, mabubusog na rin siya, di ba? So, hindi niya na yan kayang kainin. No? Sayang yung food. So, instead, magpo-produce na ng buds para ma-utilize yung mga pagkain na available. So, isa po yung evolution, no? Kasi kung magse-sexual reproduction pa, tatagal pa. Mangingitlog pa, manganganak pa, maghahanap pa ng partner. 'Di ba? 'Di ba ngayon mga animals, hindi basta-basta naghahanap ng partner, hindi porket babae, lalaki, okay na, makakapag-reproduce na, hindi. Magliligawan pa, 'di ba? 'Di ba yung mga agila, sasayaw pa sa taas sa himpapawid. Hmm. Tapos yung mga birds of paradise, magliligawan pa, sasayaw pa. Pag ayaw ng babae, lalayo. O edi wala pang sexual reproduction to. No? So matagal kasi yung process ng sexual. Unlike sa asexual, kapag kailangan ng environment mo, ganito ang kailangan sa environment, magagawa ng asexual. No, mabilisan. No? So, in time, the bud splits off the parent, no? Kapag umusbong na yung mga buds at kaya niya na ng sarili niya, no? Yung mga galamay niya, yun yung pangkuha niya ng food. Pag kaya niya na yung sarili niya, hihiwalay na siya, bubukod na siya. Then, meron ka ng bagong individual. Okay? So, example of formation of buds. Okay? Yeast and hydra. Ayan po yung hydra, oh. Sobrang liit niyan. Yeast, ito yung nilalagay sa, ano tawag dito? Sa tinapay. Oh, yeast yun. Ayan, ganyan sila nagpaparami. Hindi po siya kagaya ng binary fission. Ang binary fission kasi nahahati sa gitna. Ito, may umuusbong lang. Okay, may umuusbong lang sa katawan, hindi siya nahati. Okay? So, yung hydra naman, ganon. Ganon din, no? Oh, makikita nyo dito sa picture, ay sorry. Makikita nyo sa picture, ito yung parent, then ito yung buds, no? Another examples, no, yung mga jellyfish, ganyan rin po nagpaparami. Kamag-anak to ng mga jellyfish eh, yung hydra, ng mga corals. Nandun siya malapit na lahi. Naintindihan po ang formation of buds. Okay? Wow react kung naintindihan. Again, magkaiba siya sa binary fission. Sa binary fission, nahati siya sa gitna. Okay? It splits into two. Okay? Yung formation of buds, no, may umuusbong sa parte ng katawan. Tas tutubo. No? Actually, hindi lang isa yan. Pwedeng magkakasabay. No?
Example, potato. Napansin niyo yung potato maraming butas? No, hindi po sira yun. Pag may butas yung potato, umuusbong yung mga dahon, dun uusbong yung dahon yung halaman. O, di ba? Isang patatas lang, ang daming butas. No, pwedeng they could occur at the same time. Depende sa nutrients na nakukuha ng parent. Kasi kapag maraming nutrients yung nakukuha, ayan, kagaya yan, maraming food, mabilis silang makakapagparami. Okay? Because it could sustain the life kasi nga maraming food. Okay? So, ganun po ang formation of buds or budding. Next, next process or next type of reproduction is, wait lang, off cam lang ako, is fragmentation. What happens during fragmentation? Okay? From the word fragments, no? From the word fragments, it means pieces, piraso. Okay? So it involves the breaking of any parts of the body into pieces. Naputol. Oh, for example, this planaria. Planaria, mukha siyang ano, 'di ba? Flatworms. Okay. So si planaria, naputol yung kanyang katawan. Ulo yung naiwan. Okay? Yung ulo, naka-develop rin siya eventually ng katawan at buntot. Okay? Tapos yung body, yung katawan kanina na naputol, nag-develop ng head, nag-develop ng tail. Okay? Then yung buntot naman kanina, nag-develop ng body at ng head. Okay? Into new and complete individual. Okay? So naging tatlo. Ganun po ang fragmentation. Okay? So iba pa rin siya ha. Iba siya sa budding, iba siya sa binary fission. Okay, magkaiba. Kasi yung binary fission nahahati sa dalawa. Yung fragmentation, pwedeng dalawa lang rin sila, pero naputol. O kaya, pwedeng marami pa dyan sa tatlo. Okay? Si budding, may umusbong. Di ba? May nakaumbok. Kaya humiwalay. Eto, naputol. No, magkakaiba sila. Naputol. O bakit? So tingin nyo, what are the reasons for the organisms to be cut into pieces? Ano kaya yung dahilan? Bakit naputol yung ano, organism? Kawawa naman. Na-aksidente, very good. No? Na-aksidente sila, pwede silang makapagparami. Ano pa? Paano na-aksidente? Paano na-aksidente? Ano? Pansaran? Specify mo na. Ano yun, nabangga ng tricycle? Kasi madaming magiging sagot pag sinabi mo na aksidente, nandun na yung sasabihin kong susunod eh. Paano na aksidente? O kunyari, ginupit ni Jared yung planaria. O yun, pwede yun. O, is type of accident yun, no? Aksidente kang, kaya aksidente kang yung organism. Hindi kasi yun nangyayari sa tao. So, yung maliliit na organisms yan. Opo, parang sa uod, sir. Opo. Okay? Aksidente, halimbawa, kinain ka nung predator mo. Okay? Again, hindi yan nangyayari sa tao. Nangyayari lang po yan sa mga microorganisms. Okay? Kinain yung microorganisms ng predator. Eh, yung predator, ano matipid, no? Kakagat-kagatin niya pa. Pwede naputol, nagpira-piraso. Eh, nakatakbo yung piraso. Okay? So, pwede pa siyang magparami. Yes, ganyan yung sa butiki. Very good. Napuputol yung buntot, pero yung buntot, hindi siya nagiging butiki. Okay, naputol na lang siya. Which leads us, very good, Jared, doon tayo pupunta sa regeneration. Okay? Pag may naputol, may tutubo ulit. Okay?
Yes, very good, Ponsaran. Example ng fragmentation ay starfish. Very good. O, 'di ba? Pag naputol yung arm ng starfish, yung naputol, magiging another starfish. Yung nabawasan ng arm, tutubo lang ulit. Very good. Okay, o 'di ba may idea kayo sa kanila? Okay. Ngayon, si fragmentation, o tandaan niyo po ito ha, may pinagkaiba si fragmentation at si regeneration. Okay? Same sa sinabi ni Jared at sa sinabi ni Ponsaran na magkaiba yon. No? Pag sinabi nating regeneration, bumabalik lang, tumutubo lang ulit. Pag sinabi nating fragmentation, yung naputol, magiging another organism. Okay, paano nagiging organism? Sabi sa fragmentation, it is complemented by regeneration. Ibig sabihin, nagre-regenerate muna bago nagiging fragmentation. So, parte ng fragmentation si regeneration. Okay? Paano nangyayari yung regeneration? So, first step, nag-heal. Okay? For example, ito yung, kunyari, katawan to ni Jared, braso ni Jared. Okay? So, sa braso niya, syempre sa loob niyan, meron siyang ugat. Wala ngang wala. May ugat siya. Okay? Pero sa sobrang kulit niya, nainis na sa kanya si Balani. Kulit mo ah. Pinutol ni Balani. Inis eh. Okay? Pinutol. So, yung naputol na part, okay, yung naputol na part, mawawala yan. In regeneration ha, regeneration to. Naputol. Okay. So, kapag naputol siya, ano mangyayari? Of course, mag-heal. Gagaling muna. Kailangan niya munang gumaling bago bumalik yung naputol na part. Okay? O yung halimbawa, yung buntot ng butiki naputol. Okay? Nung naputol siya, naiwan na, di ba? E di nalito yung yung humahabol sa butiki. Kala niya butiki yun. So, nakatakbo na yung butiki, no? Isa po yun sa kanilang mechanism. So, nung naputol, it must heal. Kailangan niya maghilom. Okay, naghilom. Pag naghilom na siya, anong kailangan mangyari sunod? Nerve merging. So, dapat magkabit yung naputol na ugat. So, magsasara din yan. Okay? Kasi pag hindi siya nagbumalik, hindi siya nag-merge, nagsama, nagtagpo ulit yung ugat, ano mangyayari? Mauubos yung dugo. Di ba? Mauubos yung dugo. So, after mag-merge ng mga ugat, what will happen is, ito, structural regeneration. Pag sinabi natin structure, yung parts, ano ba Sir Vincent? Wala pa. Okay. Yung part, bumabalik, nagre-regenerate. So, hahaba na ulit yung braso ni Jared. Okay? Then, pag bumalik na yung parts, tsaka pa lang siya ulit gagana. Function. Okay? Tsaka pa lang mo ulit siya magagamit yung braso. Di ba naranasan nyo ng matulog, naipit nyo yung braso nyo? Tapos pagising nyo, nangingimay, nangunguryente. Okay? So, di ba, hindi mo, after pagkagising mo, hindi mo magagalaw. Ang bigat. Binubuhat mo, kala mo mamamatay ka na. Binubuhat mo. Di ba? So, bago siya mag-function ulit, kailangan dumalo yung dugo. Yun yung functional regeneration. Sa regeneration naman, kailangan bumalik muna yung parte. Siyempre, paano mo magagamit yung braso kung wala ka pang braso? So, kailangan mo nang bumalik bago siya ulit magamit. Okay? So, yun yung regeneration. Ganun po yung sa butiki. No, naputol yung butiki, yung buntot ng butiki, tapos nag-heal. Kunyari, ito yung butiki.
naputol. Nag-heal muna, magsasara yung sugat. Then nerve merging yung mga ugat, no, yung blood vessels magsasama-sama, magdidikit-dikit ulit. Then structural, tutubo ulit. Yung pagtubo niya hindi mabilisan yun, ha? Okay, it will take time. So pag tumubo, dun ulit siya magfo-function. Ano bang function ng tail? Okay. So ang function ng tail is to maintain the balance of the organism, no? Para magkaroon siya ng balance sa paglalakad. 'Di ba yung mga animals, kunyari, cheetah, mga lion, tiger, aso, pag tumatakbo, gumagalaw yung buntot para may balance sila. Okay? So, ganun po ang regeneration. O, ang pinagkaiba nila, overtime na tayo, konti lang, dagdag lang konting tayo. Ang pinagkaiba ng regeneration at fragmentation, sa regeneration, pag naputol, yung naputol na part, wala na yun. Mabubulok na yun. No? Madidecompose na siya. Patay na yun. Okay, halimbawa, yung tao, di ba, pinutulan ng legs kasi may diabetes. Yung leg na yon, yung binti, wala na yun. Ililibing na yun. Okay? Yun sa regeneration. Ang sa regeneration, pag naputol, patay na yung naputol, tapos babalik lang yung area. Sa area na yung babalik lang yung part. That's regeneration. Kapag fragmentation, naputol, for example, yung legs mo. Putol kasi may diabetes ka. Then, edi isa na lang legs mo. Tutubo yung legs mo. Regeneration yun. Pero, sa fragmentation, yung naputol, yung pinutol na paa mo, yung yung binti, magiging another tao. Okay? Ganun yung fragmentation. Pero, hindi yun nangyari sa tao, ha? Hindi nangyari sa tao. Sa mga organisms lang. Ang kagaya sabi ni Ponsaran sa starfish at ito yung examples, no? Sa algae or sa lumot at sa corals. Ba yung corals, pwede rin siyang mag-formation of buds. No, may mga organisms kasi na pwede sila mag-reproduce ng iba't ibang uri, ng iba't ibang type. Nagfo-formation of buds, nagfa-fragmentation, tapos nagse-sexual reproduction pa. Pwede po yun sa isang organism. Okay? Naintindihan po si fragmentation. Dito tayo makakat kasi gano'n rin yung nangyari sa ibang section. Tapos dalawang uri na lang yung i-discuss natin. Okay? Heart react kung naintindihan po ang fragmentation. I will stop recording na.